Mic check, mic check. Hello, 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 hello. Start na tayo ng first meeting natin. First meeting natin na supposed to be last week pa. Hindi nyo naman kasalanan, pero welcome to our first meeting. Ano tong course natin, guys? Anong course tong pinasok nyo ngayon? Timber design. Favorite subject nyo na ngayon dapat tong timber design. Anong favorite subject nyo last sem? Kalimutan nyo na ngayon. Simula ngayon, ang favorite subject nyo ay timber design. Actually, yung batch nyo ngayon, kayo yung last batch na magtitake ng course or subject na to, tong timber design. So, bakit nga ba na tinatanggal to or ba't tinanggal to sa bagong curriculum? Wala naman talagang sinabi kung bakit tinanggal tong course or subject na to sa bagong curriculum. Pero kung napapansin nyo kasi, yung mga dinedesign nating buildings or yung mga pinapatayo nating buildings, usually ang gamit na natin is steel at saka reinforced concrete. May mga buildings pa rin naman tayo na gawa sa kahoy, pero usually yung mga buildings na yon hindi naman sila lumalampas sa first floor or first story, di ba? Isang story lang siya. Kung maalala nyo, na saka lang naman tayo nag-structural analysis pag more than one story na yung building natin. Yung mga buildings na yun, ang ginagamit na natin, yung mga reinforced concrete natin. Pero tong timber design, guys, magagamit mo pa rin siya sa ibang bansa. So, kung mag-ibang bansa ka, usually, sikat yung paggamit ng puno sa pag-design ng mga buildings nila. Although yung designing natin, based sa NSCP, yung codes naman dun sa NSCP, usually, nag-refer lang din dun sa mga design principles sa ibang bansa. So, magagamit mo pa rin yung pag-aaralan natin dito pag sa ibang bansa ka magde-design gamit ang timber. Okay? Pero tong timber design, hindi lang naman dun limited yung rason. Isa pa na feel ko lang naman to, guys, kayo bahala kung maniniwala kayo. Based na rin sa klima, 'di ba? Dito kasi sa Pilipinas, either sobrang init or sobrang ang lakas ng ulan, 'di ba? Pag nagde-design kasi tayo ng timber natin, meron tayong kino-consider na moisture content. O pag sobrang init or sobrang grabe yung ulan, ang hirap i-maintain yung tamang amount of moisture content. Mamaya malalaman natin yung iba't ibang kino-consider natin or yung mga factors na kino-consider natin sa pagde-design ng timber. Siyempre, first meeting natin to, guys. Unang tanong, kilala nyo na ba ako? Yun dapat ang una nating tanong kasi first meeting natin, di ba? Siyempre, since first meeting natin, dapat ang sagot nyo, hindi nyo ako kilala. Ganon dapat, di ba? Dapat di nyo ako kilala. So, mag-i-introduce yourself muna tayo. Okay? Ako to, guys. Ayan yung actual ko na itsura. Isa akong Galaxy Destroyer. Alam ko Yu-Gi-Oh card yan, pero Transformer din ako, guys. Mga ganun, okay? So, ito yung actual na itsura ko, guys. Ako nga pala syempre, dapat din nyo muna ako kilala. Ilang hirap pala magsulat gamit ng mouse. Ako si Engineer. Okay, yan yun yung pangalan ko, guys. Hindi naman ganun ka-importante yung pangalan ko. Maliban dyan, guys, pwede nyo naman akong tawagin sa bossing. Pwede nyo akong tawagin na bossing master. Tapos yung bago ko lang na title, guys, kapapasa ko lang kasi yung Galaxy Destroyer. Galaxy Destroyer. Yan yung shortcut ng bagong title. Super Dimensional Dark Galaxy Destroyer. Kung ayaw nyo naman, edi pwede lang din Kuya. Diba? Hindi naman ako masyadong specific kung anong tawag nyo sa akin. Kahit patawagin nyo kung ano ba. Basta yung matino-tino naman, guys, mamaya kung anong tinawag nyo sa akin. Okay? Pero kung naman, kung wari outside of class, edi kahit kuya na lang tawag nyo sa akin. Or, syempre, mas prefer ko tong Galaxy Destroyer. Pag tinawag nyo akong Galaxy Destroyer, lilingon agad ako, guys, di ba? Tapos, syempre, mahalaga din to. GCash number. Okay, mahalaga to, guys.
kunwari wala kayong internet, tapos di pala kayo makakapasok sa klase dahil kunwari nagkasakit yung aso nyo, ganyan. O di kung wala kayong net, edi pwede nyo na lang akong i-text. Or kung may queries kayo, pwede nyo naman akong i-text. Or pwede rin kayo mag-donate kung kayo bahala, guys. O, di ba? So, yung magiging grading system natin, isend ko na lang sa GC mamaya. Para dire-diretsong discussion lang tayo dito sa Timber Design muna. Yung grading system, pwede na yung grading system, pwedeng kahit sa chat na lang naman natin i-discuss. Di ba? O, punta na muna tayo sa first part ng Timber Design natin. O, timber, pampahaba lang ng PowerPoint. O, yan yung definition niya, guys. Has always been one of the more plentiful natural resources available and consequently is one of the oldest known materials. So, totoo naman siya, guys, di ba? Madami tayong pwedeng pagkuhanan ng timber natin, yung mga puno natin. Pero, hindi kasi siya ganun ka-efficient. Kaya yung ginagamit nating pang-design talaga, usually, lalo na sa Pilipinas, ay yung reinforced concrete. Yung sabi ko nga kanina, sa ibang bansa, doon nagiging sikat yung paggamit ng timber sa pagde-design ng buildings. Pero in terms of efficiency, talagang reinforced concrete at steel yung ginagamit natin dito sa Pilipinas. Unang tanong natin, ano muna ang difference ng wood at timber? Kunwari hindi nyo muna ito nababasa. Anong difference ng wood at timber? Dapat alam nyo na yan, guys. Hindi, gusto ko lang kasi try sabihin yung mga sinasabi ng mga profs, di ba? Yung napag-aralan nyo na yan nung isang, diba? Anong difference ng timber at saka wood? Based dun sa CMT nyo, pag sinabi kasi nating wood, yun pa lang yung unprocessed raw material. So, yun pa lang yung kapuputol pa lang na puno. While pag sinabi na nating timber, yun na yung process or nakat na yung wood. Ready na siya for designing or construction. O, yun lang naman yung main difference niya. Pag wood, yun pa lang yung kapuputol na puno. Pag sinabi nating timber, inayos na siya or kinat na para pwede na siyang gamitin for construction. Punta rin tayo sa parts ng puno natin. Diba? Parang elem lang. Parts of the wood. Pag sinabi natin parts of the wood, ito lang naman yung parang main parts natin. Okay? Meron kasi tayong mga terms later on na dapat alam mo yung ibig sabihin niya pag binabasa mo sa NSCP. Alam mo naman yung NSCP, guys, madami siyang text, tapos yung mga terms doon, dapat pamilyar ka para alam mo paano gamitin. Itong sapwood, ito lang naman yung outer layer nung wood natin. Sapwood, ito yung outer layer. Pag titignan nyo dito sa actual, ito siya. Then itong nasa loob or yung inner layer niya, na parang sapwood din pero mas maitim, ito naman yung heartwood. Tapos sa pinakagitna, itong pinakagitna na point dito, yan yung tinatawag nating pitch. Tapos meron din tayong mga rays. Ito, mga rays. And yung inner bark natin at saka outer bark. Ito yung outer bark. Tapos yung inner bark, from the term itself, yung nakapaloob pa na bark nung wood natin. Tapos, ito naman, feel ko familiar naman kayo lahat sa term na to, yung annular rings. So, yung annular rings, siya yung nagdetermine kung gaano nakatanda yung puno natin. So, ibig sabihin, pag mas matanda na siya, mas madami siyang annular rings. And kung mas madaming annular rings, guys, ibig sabihin, mas matibay din yung puno natin. Okay, mas matibay siya kasi ang nangyayari, tumutubo dun sa, dito, di ba, galing siya dito, tapos tinutulak niya lang papalayo yung ibang annular rings, tapos nagko-compress lahat ng rings na yon. So, ibig sabihin, habang patagal ng patagal or patanda ng patanda yung puno natin, mas nagiging dense ngayon yung puno natin. Okay? So, pag-usapan naman natin itong defects ng timber natin. Meron tayong 4 na types of timber defects. Yung natural, chemical, conversion, at seasoning. Pero pag-uusapan natin dito yung natural, conversion, at seasoning. Ito lang naman para lang aware kayo or para alam nyo lang yung itsura ng mga timber defects natin. Pero meron dito mga parts na kailangan alam nyo kasi nga kino-consider natin for designing. Pag natural defects, anong ibig sabihin ng natural defects? From the term itself, natural defects. So, may word tayo na natural, ibig sabihin, naturally occurring siya or nag-a-appear siya habang tumutubo yung puno natin.
O paano naman pag sinabing conversion defects? O ano bang ibig sabihin ng conversion with context sa timber design? O pag sinabi natin conversion, yun lang yung paglalagari natin ng kahoy natin. Okay? So meron kasi mga iba't ibang type or parang orientation kung paano natin linalagari yung timber natin. So makikita natin mamaya yung mga pwedeng maging itsura ng timber natin based dun sa pagkalagari. O next naman, seasoning defects. Anong ibig sabihin ng seasoning defects na ang context ulit ay timber design? Baka kasi ibang seasoning yung sabihin nyo, di ba? So anong ibig sabihin ng seasoning defects in terms of timber design? Kapag sinabi nating seasoning guys, yun yung pag-dry natin ng wood or yung timber natin. O kasi pinapatuyo muna natin yung timber natin kasi nga meron tayong need i-achieve na moisture content. Yung kasasabi ko kanina, di ba? So may ina-achieve tayo na moisture content para maging maayos or ma-utilize natin ng mabuti yung strength ng wood natin. O tapos syempre, kung kailangan natin patuyuin, may mga epekto din pag sobrang kulang or sobra siya ng tubig. Punta tayo dun sa mga itsura ng timber natin pag nagkakaroon ng natural defects. O pag natural defects, ito yung meron tayong cracks or fissures. O gets nyo naman na ibig sabihin ng cracks or fissures. Tapos meron din tayong fungal decay, tapos annual ringweed at saka nuts. O yung nuts, ano muna yung nuts? O pag sinabi nating nuts, ito yung part ng puno natin kung saan dun tumutubo yung trunk. O tapos pag tumubo yung trunk, tapos kinat natin, ito yung nagpapakita dun sa wood natin. O itong nuts pala, kino-consider din natin yung size niya pag nagtitimber design tayo. Pero later on pa natin malalaman kung bakit natin dinedesign yung timber natin based dun sa nuts natin. O tapos annual ringweed, yung sinabi ko nga, may epekto din siya dun sa strength nung timber natin, di ba? Kung mas madami, edi mas dense yung timber natin, ibig sabihin mas malakas siya. Pero nakadepende naman yun kung ano nga ba yung ipa-priority mo, di ba? So kunwari, kailangan mo ng wood, tapos ito yung pinakamadami kasi nga mabilis lang sila tumubo. As long as kaya niya namang i-resist yung load na i-design mo, edi goods lang. Pero mas maganda talaga yung mga puno na kayang tumubo ng pangmatagalan kasi mas nagiging dense yung material natin. O, tapos ito na tayo sa grain defects or yung epekto ng conversion or paglalagari natin. So yung grain defects kasi, nag-a-appear yan based kung paano nalagari yung timber natin. O, for example, itong diagonal grain. So nakadepende ngayon kung paano natin linagari. Pag sinabi nating diagonal grain, from the term itself na diagonal. So nagkakaroon tayo ng diagonal dito sa surface natin. Tapos, ito yung makikita nyong usual pattern dun sa upper surface nung timber natin. Okay, may parang V-shape siya dito. O, tapos pag cross grain naman, usually kasi ang gusto nating grain defect is yung isang direction lang siya. Kunwari itong flat grain. Meron tayong grain na straight lang yung direction nung, straight na diretso lang yung pattern niya. O, pag titignan nyo dito sa cross grain, nag-cross yung grain natin papunta dun sa isang surface or kabilang surface. O dito lang yung direction niya tapos bigla siyang nag-cross papunta dito. As compared sa flat grain, dito na isang direction lang siya. And usually, ito yung preferred type natin ng pagkakat or preferred type of grain. Yung isang direction lang siya, diretso. O next naman, sa seasoning defects. Ito yung mga nangyayari pag either sobrang kulang sa tubig or sobra-sobra naman sa tubig yung timber natin. Kasi ang nangyayari, pag sobra-sobra siya ng tubig, nagsaswell yung timber natin na pag tumuyo, nag-iiba tuloy yung shape niya. So, kunwari ito, nagiging parang bowl shape yung itsura ng timber natin. Nag-curve siya, or different orientation lang. Pero usually, ito yung mga naging epekto. Nagkakaroon ng curve. So, kung dati straight siya, tapos nung sobrang basa siya, then tumuyo, nagiging curve na yung timber natin. O tapos, syempre, nagde-design tayo, chine-check natin if usable pa ba yung timber natin kahit may ganong epekto na siya.
O, next part naman, ito yung table na makikita natin pag naghahanap tayo ng type of wood. Ito kasi magiging difference guys ng timber dun sa iba nyong design subjects. Pag timber, meron tayong listahan ng mga species ng wood natin. Tapos per species, meron tayong mga properties dun. So nakalagay na dun yung bending stress, modulus of elasticity, compressive stress, etc. at saka yung shear stress. Okay? So ipapakita niya na dun kung ano yung value na kayang i-resist nung type of wood na yon. Tapos nakadepende rin kung anong stress grade siya. Naka-label naman dun guys, kunwari 80% grade o 63% grade, magkakaiba yun ngayon ng properties kahit same type of wood siya. So sa mga solving natin, dito sa examples natin, given lahat yung properties. Pero later on, pag magsosolve kayo, ibibigay lang yung type of wood, tapos yun yung gagamitin mo sa solving. So kunwari binigay ko apitong wood. Check for adequacy at flexure and shear. So i-check mo ngayon kung ano ba yung allowable na stress niya dun sa mga pinapahanap na yun. So kailangan talaga natin ng NSCP. Okay, ito yung unang example natin. Pero bago tayo pumunta sa example natin, pag-usapan muna natin yung yung type and physical properties of timber. Tapos yung grain din. Kasi mahalaga yung grains sa pagsosolve natin mamaya. So kung makikita nyo dito, sa physical properties of timber, meron tayong moisture content, density, slope, at saka timber defects. Okay, so itong mga properties na to, later on, ito yung mga kino-consider natin sa pag-design. So, ang ginagawa kasi natin sa design or yung parang paulit-ulit na process natin pag nagde-design tayo, similar siya dun sa favorite subject nyo na isa, yung steel design. Di ba? Favorite subject nyo yun. Anong ginagawa natin sa steel design pag nagde-design tayo? Chine-check natin yung adequacy. Para ma-check yung adequacy guys, anong ginagawa natin? Puro basa tayo ng mga codes. Chine-check natin if pasado ba siya sa criteria ng codes na yon. Similarly, ganun din yung gagawin natin sa timber design. Chine-check natin if pasok ba yung characteristic ng dinedesign nating timber wood. Tapos, titignan ngayon natin kung ano yung magiging factor niya. So, kunwari, may moisture content siya na ganito, titignan natin sa table kung ano yung multiplier or factor na ita-times natin dun sa dating strength nung timber wood natin. Tapos ito na yung two types of wood natin, di ba? Ito yung softwood at saka hardwood. So ang difference lang naman nila guys, yung softwood from the term itself na softwood, mas mabilis silang tumubo pero hindi sila kasing tibay ng hardwood on the long run. Kasi ang hardwood, mas mabagal yung growth rate, pero since mas mabagal yung growth rate nila, mas nagiging makapal sila after a long time. Yun na naman yung difference ng softwood at saka hardwood. Punta na tayo dun sa grains kasi mahalaga yung pag-uusapan natin all about grains. Kung napansin nyo kasi kanina guys, di ba? Dun sa table natin, pag naghahanap tayo ng type of wood, na may nakalagay dun na parallel to grain or perpendicular to grain. So magkaiba kasi yung stress na kailangan ng timber based dun sa orientation ng grain natin. Una, mag-drawing muna tayo nung kunwari beam natin na wood. Ang hirap talaga mag-drawing dito. Unang tanong muna, bago ko explain syempre, sa tingin nyo guys, alin dito yung parallel to grain at saka perpendicular to grain? Yung pagbibasean natin ngayon, dapat meron din tayong loading. Kunwari meron tayong gantong loading. Usually naman ganito yung mga loadings natin, 'di ba? Yung mga downward kasi nga more of parang gravity siya, 'di ba? Yung mga loadings natin, maganda yung direction niya. Paano pag ganito yung loading natin? Paano mo ngayon masasabi na parallel to grain siya or perpendicular to grain?
Okay? So, ang pagbebasean kasi natin guys is paano yung magiging reaction nung timber natin pag meron tayong gantong loading. O una, sagutin ko na muna yung tanong. Yung parallel to grain natin, ito siya. Parallel to grain. Parallel. Basta yan. Tapos ito na yung perpendicular to grain. So, bakit nga ba ito yung parallel to grain, tapos ito yung perpendicular? Eh, kung titignan natin yung figure, ito yung force natin. O, perpendicular siya sa grain. Tapos, ito naman, siya naman yung parallel dun sa direction ng grain. Kaya ang pinag-uusapan kasi nating parallel to grain at saka perpendicular to grain, guys, is yung shear stress. So, ibig sabihin, dapat i-observe natin kung paano yung nagiging reaction ng shear stress natin sa timber wood natin. O, pag nag-apply kasi tayo ng force na ganito guys, magkakaroon ngayon ng bending, di ba? So, dito na lang drawing ko. Magkakaroon ng bending. Okay, so pag nagkaroon ngayon ng bending, yung mga grains natin, sila yung parang nagkikiskisan dito. Di ba? Pag nagbe-bend dito, parang nagkakaroon ng bending dito, kung na-imagine nyo, nagkakaroon ng kiskisan in between dito sa grains natin. So, ngayon ang mangyari, parang yung nangyari sa shear natin, ito ngayon yung shear force natin. So, ito ngayon yung sinasabi nating nagiging parallel to grain siya kasi yung shear natin nag-act parallel dun sa grain ng timber wood natin. As compared naman dito, ang mangyari, yung direction niya, pag nag-apply ka ng force, tapos meron yung bending, mahati yung wood mo dun sa grain, tapos yung direction niya, paganto. Diba? Pag nahati siya. O, ito yung cross-section natin, o nagiging perpendicular to grain na ngayon yung shear natin, or yung force natin. So, nagiging perpendicular to grain pag ganito yung direction ng timber natin, or orientation niya. Ito naman, parallel to grain yung shear natin pag nahati siya. So, ibig sabihin lang nun, meron tayong dalawang type of formulas din na gagamitin. Pero unang tanong, bago tayo pumunta sa formulas, kunwari ito yung sa bending natin, di ba? F sub B sa bending, tapos meron pa tayong F sub B na maliit. Ano munang difference ng F sub B na malaki sa F sub B na maliit? Same lang din naman sa F sub V na malaki at F sub V na maliit. Ano yung difference nito dito? Dapat alam nyo na to guys kasi ito yung later sa board exam nyo, lagi nyo makikita yung F sub B na malaki tapos F sub B na maliit. Ano yung difference nila? Ang difference lang nila, pag itong F sub B na malaki, ito yung allowable. But AL lang. Allowable. Pag itong maliit naman, ito yung actual natin. O, di ba pag nagde-design tayo, ang ginagawa natin, dapat yung actual is mas maliit or equal siya dun sa allowable natin. So, yun lang naman sinecheck natin for adequacy, di ba? Dapat yung actual natin mas maliit sa allowable para hindi siya mag-fail. Okay? So, ano yung formulas muna natin? Punta tayo sa formula nitong F sub B. Ano yung F sub B natin? Ito yung bending. So, kung bending siya, ano ngayon yung magiging formula natin? Yung favorite formula natin, MC over I. Okay? So, MC over I. Pero usually kasi, ang cross-section natin sa timber natin ay yung rectangular solid section at saka yung spherical solid section. Itong mga shapes na to, meron tayong shortcut, di ba? Pag flexural stress niya or flexural stress, yung shortcut natin pag rectangular section, yung 6m over BD squared. Kung ito yung 6m over BD squared, pwede naman natin i-derive, di ba? Yung maximum moment, yung m. Tapos itong c, yan yung kalahati ng cross-section natin sa rectangle. Kasi, ang neutral axis naman ng rectangular section ay laging sa gitna. So, ibig sabihin, ito na yung pinakamalayo niyang distance or yun yung c. So, nagiging d over 2. All over, anong inertia natin pag rectangular section?
yung BH cube over 12, or pag dep ang gamit natin, edi BD cube over 12. No? Magka-cancel out to, tapos tataas ngayon yung 6. Kaya 6m over, magka-cancel din ng t over BD squared. Ito yung shortcut natin for rectangular section. Okay na lang bala mag-derive nung shortcut natin for spherical section. Pero usually naman, rectangular section yung ginagamit. O next naman, punta tayo sa shear stress. Ano ba yung ginagamit natin for shear stress? Una, meron yung formula natin for simple stresses, yung V over A. O saan natin gagamitin yung V over A? Sa perpendicular ba o sa may parallel? O based dun sa figure guys, ginagamit natin tong V over A pag perpendicular. O perpendicular kasi nga, pag meron tayong in-apply na force, di ba, yung kinukuha na lang natin yung affected area. O, nagiging force over area na lang yung formula natin pag perpendicular to green yung orientation ng beam natin. As compared naman pag parallel, ano nangyayari dun sa shear natin? Ay, ito pala guys, hindi pala ganito. Ang nangyari kasi dapat ganito pala dapat siya, okay? Kung na-imagine nyo, yung putol niya hindi left and right to mali pala yung pagka-drawing ko. Ano siya, parang palikod yung isa, tapos paharap. Parang, imagine nyo kasi na shear. Ito kasi ginawa natin, hindi siya, hindi shear yung nangyari, nagiging normal force siya. Basta yan, kunwari palikod yung hati niya, tapos mahihila to, paharap. Kunwari na imagine nyo guys, diba? Basta nahihila to, paharap, tapos ito nahihila, patalikod. Based dun dito sa force natin. O, yun yung nangyari. Tapos ang formula na ginagamit natin pag perpendicular to green is itong V over A. O pag ito naman yung nangyari, yung shear kasi natin nagiging horizontal. O ano ba yung mga sinosolve natin na nagiging horizontal yung shear natin? Example yung I-beam natin, di ba? Tapos pag may horizontal force, tignan natin yung cut. Ito yung nakakat. Ito ngayon yung B natin. Kung may B tayo, edi yung formula na ginagamit natin ay VQ over IB. Yung general shear formula natin. Ito yung ginagamit natin pag parallel to grain. VQ over IB pag parallel to grain, V over A pag perpendicular to grain. Pero ano muna yung mas matibay dito? Yung parallel to grain or yung perpendicular to grain? Base pa lang dun sa NSCP guys, makikita nyo yung properties, di ba? Makikita nyo yung properties natin sa may shear, mas malakas lagi yung parallel to grain. So ito yung madalas na ginagamit nating orientation. And in the first place, kunwari may kailangan tayong 5 meters na beam, paano pag ang pinahanap sa inyo is perpendicular to grain na 5 meters? May makikita ka bang puno na ganito yung grain niya tapos yung kapal niya 5 meters? Wala naman, di ba? Okay, so usually, laging ganito yung orientation ng timber design natin. Nagiging parallel to grain. Pero dito kasi hindi naman tayo limited sa imagination natin, di ba? So yung mga pinagsosolve natin, possible na hindi siya pwede in real life, pero for theoretical purposes, pwede pa rin tayo magkaroon ng gantong kahaba na beam, perpendicular yung grain niya. So basta tandaan nyo lang, pag perpendicular to grain, ang gagamitin nyo sa shear, pag perpendicular to grain, ang gagamitin nyo sa shear ay V over A. Pag parallel to grain, ang gagamitin nyo naman ay VQ over IB. Tapos parehong MC over I lang din naman siya sa bending. Okay, so review lang sa mechanics nyo talaga. Kaya punta na tayo dun sa first problem natin. Game? Basahin na muna natin yung first problem natin. Sabi niya, a simple beam 100 mm wide is to be loaded with 3 kilonewtons concentrated loads spaced uniformly at 0.4 meters on centers throughout the 5 meter span. Tapos meron tayong mga given dito na allowable bending stress, shear stress, allowable deflection. In this case guys, hindi na given yung type of wood, binigay na diretso yung properties. Pero later on, sabi ko nga, ibibigay ko lang yung type of wood, tapos kayo bahala maghahanap kung anong mga properties niya. Punta tayo dun sa
given nung problem natin. Okay, ibisisend ko naman tong PowerPoint, guys. I-follow nyo na lang tong solution natin. Yung sabi dun sa problem, meron daw tayong 5 meters span na beam. Hindi ko kasi ma-drawing ng maayos. Ang hirap mag-drawing or magsulat dito. O yan, 5 meters yung span ng simple beam natin. O kung simple beam siya, ibig sabihin, simply supported lang yung beam natin. O dito, given yung weight of wood natin. So, kung may weight of wood, anong ginagawa natin pag weight yung given? Tina-times natin dun sa cross-section natin. So, ayun yung cross-section natin dun sa problem. Meron daw tayong 100 mm wide na simple beam. Tapos, ang pinapahanap sa atin, ano yung depth na kailangan para sa bending stress, shear stress, at for deflection. So, ang gagawin natin, drawing muna natin yung cross-section para may guide lang tayo. Ito yung cross-section. Tapos, 100 mm wide daw siya na unknown yung depth. So, anong gagawin natin? Convert natin yung weight of wood into uniformly distributed. Ang ginagawa natin, tina-times natin yung dimension ng cross-section natin. So, 8 kilonewton. Tapos, ako kasi guys, pag nagsosolve ako ng mga stresses, ginagawa kong standard unit ang MPa. Ang MPa kasi ay newtons over mm squared. So, ang gawin ko ngayon, ko-convert ko tong 8 kilonewton per cubic meter into newton over mm cube. Ang gagawin lang natin, ilang newtons ang meron sa isang kilonewton? 1,000 all over 1 kilonewton. Times, sa isang metro, ilang mm lahat yun? 1 meter is equal to 1,000 mm. Tapos i-cube natin, magka-cancel out to. Matitira ngayon, 8 kilonewton or 0. Sabihin na natin, 8 times 10 raised to negative 6. Newton over mm. Okay, kasi tinimes natin kasi tinimes natin ng, hindi, sakto pala, cubic meter pala muna to. Tapos, ita-times natin nung dimension pala natin. Pag tinimes natin nung dimensions natin, times 100 mm, times yung dimension ng D natin, mm. Equal ngayon sa 8 times 10 raised to negative 4 Newton over mm. Yun ay magiging uniformly distributed natin dito sa problem 1. Yun pa sa uniformly distributed yan, guys. Pero meron pa daw tayong concentrated loads na space 0.4 meters on centers. So, 0.4 yung spacing ng mga concentrated loads nila. Pag-imagine niyo, puro 3 kilonewton siya na may distance na 0.4 meters. Hanggat makompleto yung buong 5 meters. Una, iti-test daw natin sa bending stress. Ano bang formula natin sa bending stress? F sub B is equals to MC over I. Pero yung cross-section kasi natin, rectangular solid cross-section siya. So, magiging 6M over BD squared yung shortcut formula. Ito naman yung pinapahanap, di ba? Yung depth niya. Meron naman tayong width, yung 100 mm. Ang problema na lang natin, ano yung maximum moment? Paano natin hanapin yung maximum moment pag ganito yung figure? Shear and moment diagram. Di ba? Masyadong matagal kasi yung shear and moment diagram. So, ang ginagawa natin pag ganito yung magiging figure, pwede natin i-convert into uniformly distributed yung 3 kilonewtons natin. So, ang gagawin lang natin, 3,000 kilonewtons divided by yung spacing niya na 400 mm. Kapag kinuha natin yan, magiging 7.5
newtons per mm. Ito na yung magiging uniformly distributed natin. Yung 3 kilonewtons na concentrated loads, kinonvert na natin into uniformly distributed. O, pwede na natin pagsamahin yung dalawa nating uniformly distributed. So, magiging 8, kulang pa pala to guys ha, plus times d pa pala to. D, yan. 8 times 10 raised to negative 4 times d plus 7.5. Ito ngayon yung W natin. O, alam naman natin yung shortcut sa maximum moment pag uniformly distributed siya. Nagiging WL squared over 8 yung paghanap ng maximum moment. O, di substitute lang pala natin, mahanap na natin yung value ng M dito sa problem natin. So, 8 times 10 raised to negative 4 D plus 7.5 times yung length natin na naka-meters yung 5 dyan. So, 5,000 squared all over 8. O, tapos ito, isasalpak natin dito sa M. So, 6 times itong value na to. All over 100 d squared is equal to, o, diba yung sabi natin kanina, mini-make sure lang natin na equal or less than allowable bending stress or any stress yung sinosolve natin. O, para ma-utilize natin ng buo yung timber natin, edi equal natin dun sa allowable na mismo. So, equals to 24 MPa. Tapos may makukuha tayong depth dito na 245.21 mm. Okay, so ito ngayon magiging required depth natin pag ang chine-check natin ay allowable bending stress. O, ang gawin nyo dito guys, pag canon yung gamit nyo, para mapabilis lang yung shift solve, make sure nyo na wala kayong variable dito sa denominator. So, ang ginagawa nyo para mawala yung variable or missing variable dito sa denominator, tina-times natin to sa isang side, di ba? Okay, times lang natin tong 100d squared dito sa 24 para mas mapabilis lang yung pag-shift solve nyo. Okay, so yan yung solution natin para dun sa bending stress. O, para naman pag dun sa ibang criteria, punta tayo sa may allowable shear stress. Sa allowable shear stress, ganun pa rin naman, kailangan pa rin natin ng weight of wood. O yung weight of wood yung uniformly distributed natin. O yung uniformly distributed natin, 8 times 10, negative 4, D plus 7.5. Ito yung weight natin. O yung formula natin, yung shortcut formula natin pag rectangular cross-section, 3V over 2A. O tapos yung 2A natin, 2 times B times D lang kasi rectangular section naman siya. O tapos yung 3V natin, 3 times Vmax lang. O paano natin i-compute yung Vmax? Pag uniformly distributed, paano yung naging computation natin for shear max? O kung yung sa maximum moment for uniformly distributed ay WL squared over 8, pag uniformly distributed naman, yung maximum shear niya ay WL over 2. O, substitute nyo lang yung 8 times 10 natin dito. 8 times 10 raised to negative 4 D plus 7.5 times 5,000 ulit all over 2. Pero ito pa lang yung shear natin. So, ito times pa natin sa length. 5,000 all over 2 times yung B100. Tapos, hindi natin alam yung depth. Tapos, equal lang natin sa maximum shear na 1.24. Yung depth na makukuha natin ngayon dito equal to, kulang pa pala to ng ano guys, ng, tawag dun, kulang pa to ng times 3. Kasi 3V over 2A. Yan ko na lang isingit. O, tapos wala na palang 5,000 dito guys. Sorry. O, wala na palang 5,000 dyan.
Kasi WL over 2 lang pala. Yun na yung max shear natin times 3 lang. Then all over 2BD. So yung makukuha nating depth equals to 232.438 mm. Okay? So ito ngayon yung required depth natin based on allowable shear stress. WL over 2 lang for shear max. Then yung shortcut formula natin for rectangular section. Rectangular section lang to, rectangular solid section 3V over 2A. The next, punta naman tayo pag allowable deflection yung pinapahanap. Pag allowable deflection, guys, hindi na tayo magmamano-mano tulad nung mod B, di ba? Meron naman tayong mga shortcut formulas din pag common naman yung type of loading natin. Yung kanina, ginawa na natin uniformly distributed yung buong loading natin. So, pag uniformly distributed, ano yung shortcut formula natin for deflection? Yung 5WL raised to 4 all over 384 EI. So, dapat kabisado nyo yung mga shortcut formulas natin. O parang ang technique naman dun, guys, usually pag uniformly distributed siya, lagi naka-raise to 4 tong length natin. Pag point loads naman, naka-raise to 3 lang siya. Pero madali lang naman i-memorize to. Yung to 5WL raised to 4 all over 384 EI. O, tapos meron naman tayong allowable deflection dito na L over 240. O, pag kinonvert natin yan, yung length natin ay 5,000 all over 240. O, tapos substitute na lang natin yung mga values sa given natin. So, 5 times, yung value natin, 8 times 10 raised to negative 4D plus 7.5. Tapos, yung length natin, 5,000 raised to 4 all over 384 EI. Yung E natin, 18,600. Tapos yung I, rectangular section. So, BD cube all over 12. Pero meron naman na tayong B. So, ilagay na lang natin 100 times D cube all over 12. O, equal lang natin sa deflection natin. Ulit yung technique natin, pag meron tayong variable sa denominator, lagi nating i-move sa numerator. Or i-times natin para matanggal siya sa bottom expression natin. Para mapabilis lang yung pag-shift solve. So, pag ito yung equation natin, yung depth na masasolve natin ay equal to 268.900 mm. More of recall lang talaga natin sa paggamit ng mga simple mechanics formulas natin. Yung MC over I at saka VQ over IB. Tapos, titignan lang natin based dun sa given properties. Talagang recall lang talaga siya, guys. Tulad nito, kung paano gagamitin yung weight, tapos paano mag-convert ng loadings natin, tapos paano kunin yung maximum shear at saka maximum moment natin. Punta na tayo sa next example natin. Next problem tayo. A timber 4 meters long with a width of 200 mm and height of 260 mm is simply supported at both ends. So, ibig sabihin, simply supported na naman tong problem natin. A uniform load of 10 kN per meter is present on the whole span, including its own weight. Use dress dimensions S4S by reducing its dimensions by 10 mm. The wooden section is made up of 80% grade apitong which has a capacity of, tapos yung given natin. Itong problem, guys, madali lang din naman. Gagamitan lang din natin ng mga formulas natin. This time may na-introduce lang kasi na bagong ano bang tamang term natin dito? May bago kayong maririnig na term which is yung tulad ng S4S. Okay? So may bago lang tayong inintroduce na kino-consider sa problem natin. Kaya naman ito yung example natin para lang ma-discuss ko kung anong ibig sabihin nito. So sabi niya, dress dimension. Ano bang ibig sabihin ng dress dimension na ang context ulit natin ay timber design? So pag sinabi nating dress dimension, ang pinag-uusapan ay na-cut or parang na-smoothen na surface ng timber natin. So ganito yung magiging itsura ng dress dimension natin.
O, di ba meron tayong, yung given daw na nominal dimensions, meron tayong 200 mm width tapos 260 mm na height. So pag sinabi nating dress dimension, pag sinabi nating dress dimension, ang pagbebase natin ay yung number dun sa gitna nung S. So pag sinabi kasi nating 4 dito sa gitna, yung S4S, ibig sabihin yung apat na edges nung timber wood natin, i-smoothen natin pareho. Okay, so pag sinabing S3S, ibig sabihin tatlong surface lang yung i-smoothen natin. Pag S2S, dalawang surface, then S1S, isang surface. Ang pag-uusapan lang natin, una, paano yung magiging pattern ng pag-smoothen natin ng surface. Okay, so ang una natin ini-smoothen, itong top at saka bottom. So pag sinabing S1S, pipili ka lang top or bottom, pareho lang naman, di ba? Pag nag-i-smoothen kasi tayo, nababawasan yung dimension natin. Kasi kinikis-kis nga natin to, tapos nawawala siya or parang numinipis yung timber natin. So, yung magiging pattern lang natin, mauna yung surface. So, S1S pati S2S, mauna tong dalawang top and bottom surface natin. O tapos, pag sinabing S3S, o di magsisimula ka na sa gilid. O, pero yung sa problem kasi sabi niya, S4S, ibig sabihin, all edges yung i-smoothen natin. So, by pattern, o pag S1S, S2S, S3S, S4S. Ganyan dapat yung magiging pagputol sa dimension natin. Tapos yung given kasi na dimension, naka-assume na siya dati na both sides. So, ibig sabihin, pag sinabing S1S, tapos reduce its dimension by 10 mm, pag S1S, di ba ito lang? So, 10 mm daw yung ibabawas natin. Pero since S1S lang siya, isang side lang yung babawasan natin. So, minus 5 mm lang. O pag sinabi namang S2S, edi dalawang surface, yung top and bottom. So, another 5 mm. For a total of 10 mm pag S2S siya. So, pag sinabing S1S, minus 5 mm lang kasi hatiin pa natin yung dress dimension na 10 mm. So, pag sharean dapat yung 10 mm nung surface 1 at surface 2 natin. So, pag sinabi namang S3S, edi magsisimula na tayo sa left and right portion. So, magka-cut ulit tayo dito, minus 5 mm. Kasi yung kabuuang hati is 10 mm. So, divided by 2, 5 mm. Pag S4S, another cut dito na 5 mm for a total of 10 mm yung buong pag-smoothen. So, since yung problem sabi niya ay S4S, ibig sabihin, full na babawasan natin yung dimension natin. So, minus 10, tapos yung hati niya, buong or lahat ng edges ng timber natin. So, yung dimension na gagamitin natin, 250 or 190 by 250. Para ma-introduce lang natin kung ano ibig sabihin ng S4S sa problem natin. O tapos, simply supported daw siya. Simply supported, ibig sabihin, pin at saka roller lang. And meron daw tayong uniform load na 10 kN per meter. For the whole span. Okay, so ano ba yung length ng span natin? 4 meters. O, tapos basahin nyo mabuti guys including its own weight na. O, dito kasi sa properties na given, may binigay pang weight of wood. O, pero sa problem, sabi niya including its own weight na dun sa 10 kN over meter. O, warning lang naman para baka kasi pag sinosolve nyo to, i-include nyo pa tong 8 kN sa pag-convert or para sa buong uniformly distributed. O, meron naman na tayong properties. O, check na lang natin kung adequate ba yung beam natin. O, itong 80% grade guys, wag nyo nang pansinin. Ito lang yung magiging basis nyo pag hindi given yung properties. Magkakaiba kasi yung makikita nyong grade dun sa NSCP. May 80% grade, 63% grade, and so on, so on. O, tapos dun kayo magbe-base kung ano yung strength na kukunin nyo. O, given naman yung mga properties dito. So, hindi na natin problema. So, meron daw tayong uniformly distributed na 10 kN per meter. O, solve lang natin. 6m over BD square. O, yung maximum moment natin, 10
times 1,000 o times another 1,000 ulit all over 8 o times 4. WL, ay hindi, ito na pala. WL, ito pala may squared. WL squared all over 8 times 6 all over yung dimension natin na 190 tapos 250 squared is equal to, ito na yung susolve natin yung actual bending stress natin. So, yung magiging actual bending stress natin equal ngayon sa 10.105 MPa. Tapos check natin yung allowable. Allowable is 16.5 MPa. Ang pinapatanong lang naman dito, check for adequacy. So, since mas mababa siya, edi okay. Next, punta naman tayo sa shear, parallel to grain. So, pag parallel to grain, anong formula gagamitin natin? VQ over IB. Pero since rectangular section siya, edi alam na natin yung shortcut na 3V over 2A. So, need na lang natin hanapin yung maximum shear. So, ano yung magiging maximum shear natin dito sa figure natin? O yung formula natin na WL over 2. O substitute lang natin 3 times yung W na 10 times, ano yung total? 4 over 2. Then, syempre, magta-times 1,000 pa tayo dito. All over 2 times 190 all over, 190 times 250. So, yung actual shear natin equal ngayon sa, actual shear stress natin equal ngayon sa 0.632, which is less than 1.73. So, ibig sabihin, okay din. Pero syempre, pag mag-check tayo, hindi lang naman yung okay ang titignan ko, di ba? So, dapat meron pa rin kayong values para makita ko kung sinolve nyo. Kasi pag ganda naman yung problem, edi, anong pagpipilian nyo lang sa sagot, okay or not okay lang, di ba? So, dapat meron tayong solving. So, dapat makikita ko later sa solution nyo, meron tong comparison. Tapos dito sa maximum deflection, dun sa pinapahanap, kayo na bahalang mag-solve dun, guys. Andun naman yung answer key. Para punta na tayo dun sa next problem natin. More of review lang naman ng mechanics tong ginagawa natin dito sa introduction natin for timber design. Later, pag magde-design na tayo, yun yung may mga bago tayong ma-encounter na formulas. Pero since NSCP based yun, open NSCP naman tayo, parang ang need nyo lang kabisaduhin dun ay kung paano gamitin yung mga table na yun. Tapos, kung paano ba yung mga formulas dun. Pero wala pa tayo dun sa design mismo. Puro analysis pa lang to. Kasi nga, i-review natin yung mechanics nyo. So, punta na tayo sa example number 3 natin. Last example na tayo, guys. Kasi nga, introduction pa lang tayo. Medyo light pa lang yung dinidiscuss natin. More of recall pa lang tayo dun sa basic mechanics natin. So, last example na muna tayo. Yung problem natin, ito yung tanong niya. A floor is supported by 75 mm by 200 mm wooden joist spaced at 400 mm on center with an effective length of 3 meters. The total floor load transmitted to the joist is 5 kPa. Weight of wood is 6.3 kN per cubic meter and yung modulus of elasticity natin equals to 12 times 10 raised to 3 MPa. Ang pinapatanong lang naman dito, ano yung max shear stress at saka max bending stress. So, hindi natin magagamit tong modulus of elasticity. Review lang natin ulit anong ginagawa kasi natin pag meron tayong kPa. Tina-times natin sa tributary area. Ganito kasi magiging itsura nung wooden floor joist natin. Di ba meron tayong timber wood dyan, timber beam, tapos meron pa tayong timber, basta kunwari mag-identical yan, guys. Ang hirap kasi mag-drawing dito eh. Tapos meron daw tayong floor joist dito. Ganyan yung nagiging itsura niya in actual. Tapos,
space at 400 mm on center. So, ibig sabihin, kung on center, ito ngayon yung spacing niya. Ayusin natin. Ito yung spacing niya. Kung on center siya, ibig sabihin, i-divide pa natin by 2 yung 400 mm. So, tig 200 mm to. 200 mm to. So, ito ngayon yung nagiging tributary area nung floor joist natin. So, pag meron tayong KPA, pag imaginein mo, meron ngayong mga uniformly distributed dun sa tributary area natin. So, parang ganito siya. Dito na lang drawing. So, meron tayong uniformly distributed sa buong figure. O, parang buong yan, buong tributary area, puro uniformly distributed. So, ang ginagawa natin, tina-times natin by spacing or yung tributary area. So, yung tributary area kasi natin, usually naman pare-pareho yan. So, kung 200 mm sa left, 200 mm din dito sa right. So, in total, magiging 400 mm yung total tributary area niya. So, pag tinimes kasi natin to, di ba sabi ko nga puro uniformly distributed load to? Pag tinimes natin ng tributary area, ano nangyayari pag tinatimes natin yung uniformly distributed load natin ng length? Nagiging concentrated load siya. So, pag tinimes mo to ng 400, imagine niyo na magiging isang line na lang tong KPA natin or tong tawag dun, tong floor load natin, di ba? So, ganito siya. Meron siyang uniformly distributed sa axis na to, tapos puro uniformly distributed din dito. Pero pag tinimes natin ng spacing or yung length, magiging isang single load na lang siya dito. Pero sa axis lang na to. Kasi nga dito natin tinimes, di ba? Dito yung distance. So pag tinimes natin yung distance dito, edi magiging isang concentrated load na lang siya. Pero since dito lang na distance natin tinimes, meron pa tayong uniformly distributed sa point na to. O, pag titignan mo ngayon to, ito na yung nakikita natin pag meron tayong uniformly distributed sa beam natin. Ganito yung nagiging itsura niya. Isang uniformly distributed load na lang sa isang direction. Ito na yung beam natin. O, ganito yung nagiging itsura niya pag tinatimes natin dun sa tributary area. So, kaya tinatimes natin dun sa tributary area para maging uniformly distributed load siya. So, pag uniformly distributed load na siya, tapos ganito yung magiging 2D niya, edi balik tayo dun sa basic formulas natin na WL squared over 8 pati WL over 2. Okay? Ito for maximum moment, ito naman for maximum shear. O, substitute na lang natin sa formula, since rectangular section naman siya, for bending, 6m over BD squared. O, 6 times yung moment natin, W is equal to 5 times 0.4. Magiging, ano siya? 5 times 0.4 magiging 2 kilonewton 2 kilonewton per, gawin na lang muna nating naka in newton per mm squared siya. So, magiging 0.005 MPa. Then, times 200 plus 200 times 400. Meron na tayong 2 newtons per mm. At tapos wala pa pala yung weight natin. O yung weight natin naka kilonewton per cubic meter. So pag kinonvert natin ulit, same din dun sa kanina, magiging 6.3 times 10 raised to negative 6. Tapos ita-times na lang natin yung dimensions natin or yung cross-sectional area. Lipat natin dito. 6.3 times 10 raised to negative 6 times 75 times 200. Ito na yung i-add natin dito sa 2 Newton per mm.
which is equal to 0.0945 Newton over mm. Pero ito pa lang yung weight natin. So, all over 8 then times L squared natin. Yung total span daw natin ay 3 meters, so 3,000. Then, all over BD squared, yung base natin ay 75, then 200 squared. So, yung flexural stress ngayon natin, yung actual flexural stress natin, equal sa, wait lang, nakalimutan ko pala lagyan ng squared to guys. WL squared pala. O, equal sa 4.712 MPa, which is same dito sa answer natin. O, next punta naman tayo sa flexural, next punta naman tayo sa shear stress. O, rectangular section ulit, edi 3V over 2A. W natin, 2.0945. So, 3 times, WL over 2 siya. So, 2.0945 times L natin na 3,000. All over 2. All over 2A na 75 times 200. Okay, mako-compute natin na shear max magiging equal din to sa 0.31 MPa. More of recall lang talaga tong first meeting natin sa timber design. Kasi later on, nag-check lang tayo ng adequacy, di ba? Dapat parang ito na yung basic nyo sa mga loadings natin, yung mga process na to, yung pag-analysis. Kasi i-check na lang natin yung adequacy nung timber wood natin later on. So dapat alam nyo na mag-solve ng mga problems gamit tong mga basic formulas natin. So parang medyo gamay-gamay lang or review talaga. Okay, so next meeting, make sure may dala kayong NSCP kasi magde-design na tayo ng timber natin. Kuha na tayo ng mga codes doon, tapos i-explain natin, or ako naman talaga mag-explain kung paano nga ba gamitin yung mga codes natin. Pagdating pala sa mga quizzes at sheet work guys, hindi siya open everything. More of open NSCP lang talaga. Kasi pag open everything, edi gagawa na lang kayo ng Excel para i-check yung adequacy. Shortcut na lang yun. Tapos, doon na rin kayo mag-input ng values. Gagawa na lang kayo ng yung automatic na i-compute niya. Di masyadong mabilis yun. Diba? Ayaw natin ng sobrang bilis. Dapat sakto lang. O kaya open NSCP lang, pero not open everything. Kung may tanong kayo guys, o di tanong nyo na lang sa GC. Yun lang naman for our first meeting. Medyo light pa naman siya kasi nagre-recall lang tayo ng previous concepts sa mga previous subjects nyo. Yung RC nyo, tapos mechanics of deformable bodies.